Magandang umaga po mga kapatid. Yan. Magandang umaga sa Lord. No? Yan. Yes, salamat sa Lord. Amen. Manalangin ko muna tayo mga kapatid. Nga pala, bago tayo manalangin, ito yung napili kong title ng topic natin, yung Living in Righteousness. So, para sa akin, kaya tayo nandito sa mundo, kaya tayo nabigyan ng pagkakataon na manirahan sa mundo. Ito yung pinaka natin parang pinaka-purpose natin sa mundo ito, di ba? Maging righteous at karapat dapat na i-share yung mga bagay na natutunan natin sa mga salita ni Lord. Maging mahirap siya pero ito yung dapat, ito yung nararapat. Nalangin po muna. Yes, Lord, salamat po sa bagong pagkakataon bigay niyo sa amin. Lord, sa bagong umaga, Lord. Kasama-sama ko magkakapatid, Lord. At nagkaroon kami ng pagkakataon muli, Panginoon, na papurihan po kayo, Panginoon. Salamatan sa lahat ng biyaya minibigay niyo sa amin, Panginoon. Muli po, Panginoon, humingi kami ng kapatarawan sa lahat ng mga kasalanan, Lord, sa araw-araw, Ama. Hayag mo hindi hayag mo, patawarin niyo po, Panginoon. Hindi po gabayan niyo po kami sa araw ito, Panginoon. Yung mga salitang matututunan namin, Panginoon ko. Itong mga salitang magagamit namin, Panginoon. Alam namin magagamit namin ito sa araw-araw na umuhay, Panginoon. Panginoon, ngayong araw ito, nagpapasalamat po, nagpapakumbaba sa inyo, Panginoon, sa paggamit sa araw ito sa akin, Panginoon, para i-share po yung mga salita niyo, Lord. Wala po akong alam, Lord. Alam kong kayo lang po ang kumikilos sa akin, Panginoon, para i-share itong mga salita. Panginoon, kayo na pong bahal sa akin ito, Panginoon. Lahat ng pasasalamat at patuloy binabalik ko sa inyo, Jesus. Buhayin natin yung ilaw to. Kita nyo naman, no? Okay lang, okay. Upo ba kaya? Gusto nyo pa? Hey guys, yan. So yun nga, bali yung pag-uusap, yung topic natin is about sa 1 Corinthians chapter 6. So na-tackle namin to nung last Friday, no, yung sa may devotion. So yung tungkol to sa yung yan, so yung kumbaga sa chapter 6 is yung ayusin yung awayan ng kapatid. Bali hindi halos dito lang umiikot yung topic natin. Nakakaaway ba kayo? So sige. Paso yun na lang. First mo na yung verse 1 to 8. So unahan ko na. Verse 1, kung may reklamo ang sino man sa inyo laban sa kanyang kapatid sa pananampalataya, bakit siya nagsasakdal sa mga hukom na di mananampalataya sa halip na ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-ayos ng usapin nila? Hindi ba ninyo alam na ang kayo ang hatod sa mga ninyo alam na gaano na lang ang mga bagay Six, bakit nasasakdal kayo sa hukuman? Kapatid laban sa kapatid at sa harap pa naman ng mga dinanaman. 7. Ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyo. Bakit hindi na lang ninyo hayaang gawan kayo ng masama? Bakit hindi na lamang ninyo hayaang madaya kayo? Verse 8. Subalit kayo mismo ang gumagawa ng masama at nandaraya, kahit na sa mga sarili ninyong mga kapatid sa pananampalataya. Yan. So tumigil muna sa verse 6. So bali sa sa verse 6 1 to 8. Bali pinapayag ni Pablo ang hindi pagkakasundo ng mga Kristiyano na nagdadala ng kanilang mga alitan sa harap ng mga hindi nananampalataya. Para pina-point out dito is bilang 'di ba nakatanggap na tayo kay Lord, 'di ba? Tumanggap na tayo kay Lord. Parang nagbalik loob na tayo sa Panginoon. Bakit pa rin kumbaga for example, may mga ini-invite tayo, 'di ba? May mga invite tayo mga soul na pwedeng tumanggap kayo, parang gusto mo malik kay Lord, parang gano'n, nag-invite tayo. Tapos mayroon sa iglesia natin, parang ang hirap maging
mag-win ng soul, di ba? Kung tayo mismo, kapwa natin Kristiyano, yung parang may alitan tayo, di ba? Parang lagi sinasabi ni nanay na kailangan natin magbigay ng good example, di ba? Sa mga ni-invite natin. Di ba? Paano natin i-invite sila kung tayo mismo hindi tayo mabuting Kristiyano, hindi tayo maayos. Di ba? Parang gano'n. Bali, pinapoint out ni Pablo na hindi ito nararapat sa mga mananampalataya. Dapat sana ay sapat na kaalaman at pagkakaisa ang Kristiyano upang malutas ang kanilang issue sa loob ng iglesia. Tapos tiniliksa ni Pablo ang ganitong ugali, sinabing mas mabuting magtiis na lang kaysa magdala ng hindi pagkakaunawaan sa harap ng mga hindi mananampalataya. So may share lang akong verse about dun sa yung imbis na gumanti tayo, parang hahayaan na lang natin si Lord ang gumanti para sa atin. Yung verse na yun is Roma 12:19, huwag kayong mahiganti, ang mga minamahal ko, hindi magbigay daan sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat sa akin, ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Yan, so nasabi naman sa Bible, no? So, bilang Kristiyano, siyempre, mahirap yan, di ba? Mahirap sa mga part natin na, kumbaga, siyempre, tao lang tayo, di ba? Parang nasa mundo tayo. Siyempre, naranasan natin bago tayo tumanggap kay Lord, naranasan natin na, yung mga simpleng asaran, di ba? Siyempre, tayo niyan, naapektuhan tayo emotionally. Diba? Nasa mundo yan. Talagang tayo, prone tayo dun eh. Tao lang tayo, parang gano'n. Pero kung tumanggap tayo kay Lord, parang, siyempre, na yan eh. Bago tayo tumanggap kay Lord, alam mo na yung alam mo yung siset mo sa sarili mo, di ba? Kailangan, kumbaga, bago mo tanggapin si Lord, alam mo na, ay, kailangan ko magbago, di ba? So, doon pa lang magbabago ka na dapat. Sa isip mo, sa sarili mo pa lang, di ba? Alam mo na magbabago ka. Alam mo na yung mga dapat gawin na hindi. Bago mo tumanggap kay Lord. So, nung tumanggap ka na kay Lord, dapat mas alam mo na yung dapat mong gawin. Hindi yung basta-basta na, ay, dapat yung tawag na yung pasensya mo. Dapat sobrang haba yan. Hindi yung basta-basta, ay, di ba? Kasi alam mo na alam mo naman, di ba, hindi ko na nasa yung may verse na yung may hatol sa bawat kasalanan na gagawin mo. Grabe yung nabasa ko yun. So, yung sa sarili ko kasi parang yung nagbungat sa akin na baka kung gawin yung isang kasalanan, parang grabe yung hatol ni Lord para sa pagkakasala. Tapos isa pa na share ko is yung Kawikaan 15:22. Ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan, ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. Ito yung share ko lang kasi nga yung about dito naman sa yung kapag iingi tayo ng payo. 'Di ba hingi tayo, 'di ba may alitan sa sa loob ng iglesia, mga kapatiran. Parang mas madaling humingi tayo ng payo sa mga kapwa nating kapatiran o yung mas malalalim yung pananampalataya sa loob ng iglesia kaysa doon sa mga taong hindi pa tumatanggap kay Lord. Sabi natin pamilya natin yung pero hindi pa tumatanggap kay Lord, humingi tayo ng payo. Siyempre may kaaway tayo. Matik yan sa ating nakakampi. Parang bias yun. Diba? Hindi niya, kahit sabihin mo tama yung kaaway mo, pero sa'yo pa rin yan eh. Diba? Kahit anong gano'n. Pero sa kumbaga para sa akin kasi sa loob ng iglesia, yung kapwa Kristiyano ko, pag totoo iba na lang kay Pastora Joy. Pag humingi tayo sa pinakapinuno natin ng payo na dapat naman talaga sa kanya tayo humingi bilang Kristiyano, diba? Bilang kasama sa diba? Siya nanay, diba? Siyempre, siya yung pinakamalalim yung pananampalataya, diba? Siya yung mas nakakakilala sa mga nasasakupan niya. So yung bibigay niya payo, siguradong hindi makakasama sa iyo. Kumbagat makakatulong pa sa iyo. So mas magandang humingi tayo ng payo doon sa mas malalim pananampalataya. So wag sa labas. Pwede sa labas pero alam mo naman yung madi-distinguish mo naman kung mali yung binibigay niya sa iyo, di ba? So Kristiyano ka na eh. Alam mo nang tinanggap mo na si Lord. Diba? Parang wala namang pero mas nararapat na humingi tayo ng payo doon doon sa kapwa natin Kristiyano na mas malalim pananampalataya. O sa mga elders natin. Mga kapatid. Yan. Magpatuloy po tayo sa pagbabasa. Verse 9. Basa ulit. Verse 9, pagpapatuloy natin. Verse 9 to 11. Una ko na. Hindi ba ninyo alam na ang makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos, ang nangangalunya ay pagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. 10. Nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. 11. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit, nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo
at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Stop na. Ay, pabalik bro sa verse. Yan. Sino sa inyo dito yung wala sa yung mga hindi nagawa yan? Taas ang kamay. Sakim. Lahat yan, yan, di ba? Sakim, magnanakaw. Kaya pwede ba? Naglalasing, hindi ako Kaya yan. magnanakaw. Nalalait. Magnanakaw ng halik. Yan, mga ganyan. Magnanakaw pa rin yan, mga ganyan. So yung mga kapatid, di ba? Bago tayo tumanggap kay Lord, di ba? Bago tayo tumanggap at magbalik kay Lord. So yung mga yan, yung mga kasalanan yan. Nagawa natin yan. Actually hanggang ngayon, kahit tumanggap na tayo, di ba? Meron pa rin bumabalik. So battle talaga yung mga kapatid. So sa verse 6, chapter 6 verse 9 to 11, pinapalala ni Pablo ang kasalanang hindi magkakaroon ng bahagi sa karya ng Diyos. Tulad ng mga nabanggit na kasalanan. Tinutukoy dito ni Pablo na ang kalagayan ng mga taga-Korinto bago sila tinawag ni Kristo. Ngunit mahalaga ang mensahe ng pag-asa. So, ang message dito sa 9 to 11 na to is yung ngunit kayo'y nahugasang ganap, kayo pinaging banal kung tumanggap na tayo kay Lord at nagsisi, at kayo pinaging matuwid sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at Espiritu ng Diyos. So verse 1, 6 to 11 nga yun. Pinapakita dito ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos upang baguhin ang buhay ng tao. Hindi na sila alipin ng kanilang mga kasalanan. So yung sample verse ko is basahin lang natin mga kapatid. Roma 6:23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kristo. So, yun pa lang alam na natin mga kapatid, no? Ano yung kakahinatnan natin sa paggagawa ng patuloy na paggawa ng kasalanan. Kamatayan, di ba? Hindi yung physically mga kapatid. Isipin nyo, pati soul nyo mamamatay. Di ba? Sunog. Burn. Di ba? Parang di ba? Burn. Burn yan, burn. Sigurado yan mga kapatid. Di ba? Nakakatakot, di ba? Pero kung tuloy ang talikuran natin yung mga kasalanan natin, di ba? Buhay na walang hanggan, di ba? Buhay na walang hanggan, di ba? Kasama pa natin ng Panginoon Jesucristo. Di ba? Sang side kayo dyan. Di ba? Ako rin, yung mga kapatid. So may share pa about sa isa pang verse. Ay, hindi ko nasama bro ba ito. Basahin ko na lang. Hebreo 10:26-27. Hebreo. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, matapos natin matanggap ang kaalaman ng katotohanan, wala nang natitira pang hain para sa kasalanan, kundi ang isang nakatakot na paghukom at apoy. So isipin nyo mga kapatid, tumanggap na tayo kay Lord. Tapos, siyempre, battle nga, di ba? May mga kasalanan pa rin tayo. Pero dapat unti-unti natin tinatalikuran yan. Hindi natin unti-unting binabalikan mali. Parang gano'n. So, kumbaga, di ba nakakatakot yung hatol ni Lord, di ba? Isipin nyo, tumanggap ka na kay Lord, tapos nagkakasala ka pa uli. Parang binabalikan mo ulit mga kasalanan mo. Isipin mo yun, wala nang magliligtas sa'yo eh. Kumbaga, parang ginawa na ni Lord eh. Diba, kumbaga, bumalik ka uli sa kasalanan. Parang, yung naghihintay na lang sa'yo is yung paghuhukom eh. Tsaka diretso ka na talaga sa kay Lucy noon mga kapatid. Yung parang gano'n. Yan po. So yung nabanggit nga ayun. Tapos patuloy po tayo. 12, pasuyo po. May magsasabi, malaya akong makakagawa ng kahit ano. Ngunit ang sagot ko naman ay hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Maaari ko ring sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano. Ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain. Totoo yan. Ngunit parehong sisirain ng Diyos ang mga ito. Ang katawan ay hindi para sa imoralidad, sapagkat ito'y para sa paglilingkod sa Panginoon. At ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan. Muling binuhay ng Diyos si Jesucristo. Tayo man ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang 15. Hindi ba ninyo alam na ang inyong mga katawan ay mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang babaeng nagbebenta ng aliw? Hinding-hindi. Verse 16.
Hindi ba ninyo alam na nagiging isa ang katawan ng bayarang babae at nang nakikipagtalik sa kanya? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang dalawa ay magiging isa. 17. Ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nakikipag-isa sa Kanya sa Espiritu. 17. Ang nakikipag... Verse 18 na pala, sorry po. 18. Iwasan ninyo ang imoralidad. Ang ibang kasalanang nagagawa ng tao ay hindi nakakasira sa katawan. Ngunit ang gumagawa ng imoralidad ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. 19. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. 20. Sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Salamat sa Lord, mga kapatid. No? Amen. Bali dito sa 12 to 20, no? Ang katawan ng isang Kristiyano ay tinuturing na templo ng banal na Espiritu. Kaya't hindi ito dapat gamitin sa kasalanan sexual tulad ng pangangalunya, prostitusyon, at iba pang uri ng imoralidad. Pinapaliwanag ni Pablo na hindi nararapat gamitin ang katawan sa mga makasariling layunin dahil ang katawan ng Kristiyano ay pag-aari ng Diyos. Sabi nga sa 19, di ba? Hindi ba ninyo alam na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? So galing siya kay Lord, mga kapatid. Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Bali, ang aral dito ay tungkol sa paggalang at pagpapalaga ng ating katawan bilang isang sagrado at mahalagang bahagi ng ating buhay bilang tagasunod ni Kristo. Diba? Kumbaga, ano to yung katawan natin, di ba? Ito yung pinakamahirap din to, lalo na sa mga, ano ko lang bilang lalaki, napakahirap din ito, mga kapatid. Tukso yan. Tukso, laligan mo ko. Parang ganun yan, di ba? Kapatid. Yan yung pinakamahirap. Ewan ko, para sa akin, sa lalaki. Kasi, sa totoo ko lang kasi nagkasala ako kay Madam. Nagkasala ako dyan. Meaning ko kasi talagang ano ko niyan, na pahintulot ako sa tukso. Hindi ako nilayuan eh. Parang ngayon, di ba? Napahintulot ako. Talagang ano yun. Napakabigat ng mga kapatid nangyari sa akin. Short ko lang konti, baka tawag doon. Yung ano yun basta hindi ko ma-share. Hindi, na-share ko, bali, share ko, ano yan, para kay Lord, ayan. Ano siya, video call. Gets yun na. Video call sa babae, parang. So, wala naman, hanggang video call lang naman. Parang ano ba, alam niyo na, sexual na mga, na-checkpoint ako ni Madam. Nakita niya. Yun, siyempre bilang asawa niya at bilang siyempre, nakita niya sa akin. So, nakita ko ng reaction niya. Kahit hindi niya paniwalaan, pero nasasaktan ako doon. Grabe naman siyempre, wala namang ginawang masama sa akin yung asawa. Kapag ako yung nakagawa ng pagkakamali. Nagsisiya ako ngayon, mga kapatid. Yung Catholic pa ako nun. Talagang sa Nagasaki pa yung mga kapatid. Talagang pinlano ko talagang nagsimba ako nun. Talagang mga Pilipino community sa Nagasaki. Catholic. Pinagsisiyan ko yun, kinumpusal ko yun. Pari. Ayan. Talagang pinagsisiyan ko yun. Talagang. Kasi nung naranasan ko yun sa Pilipinas, bigat nun, mga kapatid, yung layo ka ng mag-ina. Bakasyon yun umuwi ako ng galing Japan. Yung ang bigat, talagang totoo yung yung pakiramdam na parang pinagsakloban ka ng mundo. Hahanap ka ng taong sa'yo, pero yung taong yun parang wala lang, di mo nakikita. Ikaw lang mag-isa. So ayoko nang balikan yan, talagang pinagsisiyan. Salamat sa Lord, tinanggap uli ako ni Madam. Ayan, salamat sa Lord. So yun nga, yung sample verse, yung verse na share ko, yes, Corinto 3:16-17, hindi ba ninyo alam na kayo templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwawasak ng templo. Pagkat banal na templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. So, bali ang nagrema lang sa akin dito, mga kapatid, na yung katawan natin is temple siya ng Panginoon, kumbaga pag-aari ng Panginoon to. Parang sagrado, parang sacred, diba? Parang siyempre sa mundo maraming tukso, maraming
Ayan, maraming laban yan mga kapatid. So, bilang Kristiyano, dapat talaga nating talikuran. So, sa akin kasi, mga kapatid, lalo na sa, sa cellphone. Sample lang natin, Facebook. Marami. Ngayon, dati ang hirap-hirap manood ng bold. Diba? Yung natin, mahirap manood ng bold. Talagang ano pa tayo sa mga magulang natin. Hindi pa ba si tatay? Diba? VHS. Alam niyo ba yung VHS? Ngayon, di ba? Di ba? Ngayon, ang dali na. Di ba? Isang browse mo lang. Parang libre na ba? Oh, CD yan. May lumalabas pa ba sa cassette? Di ba? Wala naman. Ayun, di ba? Pero ngayon, libreng-libre na. Isang gano'n mo lang. May makikita ka lang, di ba? So bilang bilang Kristiyano na tumanggap na kay Lord, siyempre dapat iwasan natin yung mga kapatid, yung mga ganung bagay na yung magdadala sa'yo, parang tutukso sa'yo para bumalik uli sa makabundong pagnanasa mo, sa kasalanan natin. Kasi nga, siyempre, pag ginamit natin yung katawan natin, diba? Itong katawan natin, templo ng Diyos sa ganung gawain, parang di ba nakakakonsensya ka, Lord, di ba? Isipin niyo yung katawan ni Lord, sinakripisyo niya para sa mga kasalanan natin, para iligtas natin. Tapos, yun lang yung gagawin natin. Parang babalik lang tayo sa kasalanan. Hindi ko alam kung gagawin uli ni Lord sa atin, pero alam ko hindi na gagawin ni Lord sa atin. Yung once lang yun, di ba? Parang last na yun. So, kumbaga, huwag na natin, balik-balik. Dandahan lang natin na, talikuran. Alam ko hindi madali, pero laban lang tayo para sa Lord. Para sa, natin. So, todo na natin. So, parang yan. So, yun lang po sa akin, share ko mga kapatid. Mabilis lang siya. Yung kahalagahan lang ng yung sa miyembro, parang pinakasama rin lang is yung sa iglesia. Huwag tayong huwag tayong mag-away-away sa iglesia. Kung may hindi pagkakunawaan, pag-usapan natin na mahinahon. Saka humingi tayong payo sa mga elders natin. Sila yung mga may nakakalam at malalam yung mga pananampalataya. And then yung pagkakasala na, yung mga kasalanan natin lagi natin nagagawa, italikuran natin na unti-unti. Tanggapin natin si Lord ng buong buo para hindi tayo, para meron tayong baluti. Diba? Magbasa tayo mga kapatid. So hindi ako nagbabasa pero tinatry ko yun sa internet sa opisina habang wala akong trabaho, nagbabasa-basa din. Para nagagamit ko siya mga kapatid. Nagagamit ko siyang parang bisis ba. Kunyari, nininervyos ako ngayon. Kasi nervyoso akong tao sa mga sa mga, kunyari sa opisina. Maraming tao. Hindi ako sanay ganito, reporting. Absent ako lagi sa college, yung mga ganun. Tumatakas ako sa mga reporting. Ganito ako magsalita mabilis. Scared ako Hindi, yan. Pero para kay Lord, ginagawa ko to. Salamat sa Lord. So, ayun. So, talikuran natin dada yung mga kasalanan natin. At respetuhin natin yung mga natin. Isa na pala, share ko lang ulit yung balikan ko lang about yung alam niyo yung pakikipagtalik sa yung pakikipagtalik natin na yung paggamit na natin yung katawan natin sa masama. Tapos syempre, di man natin gagawin yung kasalanan na wala tayong kapartner. Diba? So ibig sabihin, ini-invite natin yung kapartner na yun sa kasalanan. Diba? So dinadamay natin yung kapwa pa natin. Imbis na iligtas natin siya, dinadamay pa natin, isama siya sa impyerno. Parang ganun. Mga kapatid. So yun po, salamat sa Lord po. Maraming salamat. May po kayo. Sharing tayo. Pero pwede tayo Circle of friends. Pinipawisan ako doon. Init. Si Brother Lloyd. Brother Lloyd. Ako muna. Sige, ako na lang muna. Sige, na. Amen. Salamat sa Lord sa ginamit ng ating Panginoon para sa akin, na yung pinaisip sa akin ng Lord, ang galing niya, dalawa, one spirit Parang continue siya nung tinuro ng Lord nung nakaraan linggo, di ba? Sabi nga, di ba, yung sinabi dun sa 9, lahat ng mga kasalanan, yan 9 to 11, na ginagawa natin nung wala tayo sa Lord. Pero diba sabi ng Lord, yung nakaraan turo sa atin ng Lord, na kung may inubad sa atin yung Lord, di ba meron ding isinuot sa atin, di ba? Yun yung mga kasalanan na nagagawa natin nung hindi pa tayo nakakakilala sa Lord, na wala tayong kaalam na alam na yung mga ginagawa pala natin talagang sobrang masama para sa harapan ng Lord. Diba? Pero sabi ng Lord, napakabuti ng Lord na nung nakakilala tayo,
sabi nga do'n sa 11, 'di ba, ganyan ang ilan sa inyo, subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa kayong banal ng Diyos, pinawalang sala sa pangalan ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Noong noong inalis na sa atin ng Lord, pero sabi nga 'di ba may inalis sa atin, meron ding isinuot sa atin, 'di ba? Sabi do'n sa Galatians 3:4 nung yung nakaraan turo ng Lord, yung sa Galatians 3 verse 27, si Kristo mismo ang inyong isinuot parang damit na kayo'y nabautismuhan sa inyong pagkakaisa sa Kanya, 'di ba? Yung nakakilala tayo sa Panginoon, ang sinuot na sa atin ng Lord, yung mismong sarili, yung mismong si Kristo mismo yung sinuot niya sa atin, 'di ba? Na nung natanggap natin yung Holy Spirit na siya ngayong tumutulong sa atin para talikuran, iwanan yung mga masasamang ginagawa natin dati. 'Di ba? Makakagawa tayo ng kasalanan, pero yung naggi-grieve yung puso natin na bakit pa natin gagawin yun, 'di ba? Parang ang galing lang ng Lord, 'di ba? Parang continuous ng one spirit talaga yung binibigay sa atin ng Lord na talagang ipagpatuloy natin na pagsunod sa Lord, iwasan natin yung makagawa ng kasalanan kasi lahat ng kasalanan ay may kabayaran, 'di ba? Amen. Maraming salamat sa Lord. Sa akin lang yung i-share ko is, ito hindi ko talaga 'to makakalimutan kasi lagi itong nababanggit lagi sa mga gawain, eh, yung sumasamba sa Diyos-Diyosan. Parang 'di ba sabi lagi na kung ano yung inuuna mo, yun yung Diyos-Diyosan mo. Hindi lang yung sinasabi na yun yung rebulto, yun yung Diyos-Diyosan. Sabi ni Nanay Pastor, 'di ba, lahat ng inuuna natin maliban sa Panginoon, kasi 'di ba dapat siya yung unahin, is yun yung Diyos-Diyosan mo. For example, yung trabaho mo, masyado kang masipag magtrabaho, 'di ba? Yun yung Diyos-Diyosan mo, 'di ba? Yung asawa mo masyado mo ng inaano, bini-baby, parang dino-Diyos mo na siya ba? O yung mga mahilig sa artista or may mga luho, for example, mahilig mag-shopping, 'di ba? Hindi lang mag-Temu daw. Yung hindi lang kasi yung physical na ano yung Diyos-Diyosan nasasabi natin. Lahat ng inuuna natin, 'di ba? Maliban sa Diyos ay yun yung Diyos-Diyosan natin. Kaya lagi kong naisip yun talaga kapag yung sinasabi nababanggit lagi yun halos lagi sa mga gawain nababanggit yun. Kaya tumatatak at tumatak sa akin na totoo nga pala talaga na yung inuuna mo yung hilig ng laman mo, parang Diyos-Diyosan na rin yun, 'di ba? Yung mga bisyo mo, Diyos-Diyosan mo yun. Yun. So, yun po, lahat po na inuuna natin, nire-remind lang na maliban sa Lord is yun yung Diyos-Diyosan mo. So, siguro hindi natin alam, hindi naman natin unknowingly, 'di ba? May mga Diyos-Diyosan tayo, 'di ba? Yun lang po, salamat sa Lord. Yung ano yung Diyos-Diyosan kasi yun yung ano, number 1 na utos ng Lord, 'di ba? Yung sa Catholic 10 Commandments. Kasi parang yung time na binabasa ko yung ano, yung Old Testament, yun yung ano, eh, yun yung parang ang daming is hindi ang daming history na 'pag may dino-Diyos ka talagang galit na galit ang Lord, eh. Kasi 'di ba nga God is our ano, God is a ano ba yun? Jealous God. Kasi nga, yun nga, 'di ba, parang yun lang yung magkaroon ka ng Diyos kahit anong klaseng ano siya, ganyan lang patay kaagad, 'di ba? Kaya sinasabi nila na nakakatakot yung Old Testament. Kaya dun ko rin naramdaman yung takot talaga nung time na nagbasa ako. Kasi kapag sinasabi na hindi mo ma-feel na yung sinasabi nila, wala kang dapat ibang katakutan kundi ang Diyos lang. 'Pag naririnig ko yun, hindi ko nafi-feel na takot. Pero yung time na talaga yung sinurinig ko sarili ko nung magbasa, dun talaga ako nakaramdam ng takot na totoo pala talaga na matakot ako kasi alam mo yun, yung kapangyarihan niya talaga 'pag nabwisit siya, ganyan lang patay ka na, eh, parang wala wala ka na talagang ano, wala gano'n. Kaya tama din yung talagang sinabi niyo yung Diyos-Diyosan nga. Tas yung sa'kin naman yung ano, yung kasi na-experience ko 'to, yung advice na mula sa labas versus dito sa ano, kasi nga yun nga paulit na parang nakuwento ko na yata yun, eh, yung about sa civil case ko na inanuhan ako kasi ano na, tawag dito, yung humingi ako ng advice dun sa yung Catholic, yung sa ayun nga, yung sa TPC pa, sa Catholic. Ang sabi niya, ang advice niya sa'kin kasi ako kung personally ang gusto ko i-ano, lumaban ako dun sa case na yun. Kasi ang pananaw ko nun
alam kong may mali eh. Kasi kapag nagpaano ako, alam mo yun, nag pinabayaan ko na lang, parang ang pakiramdam ko, tinolerate ko yun. Kasi ang nangyari sa case ko parang ano eh, David and Goliath. Kasi malaking kumpanya siya, tapos kakalabanin ko, parang gano'n. Eh hindi lang naman ako sinampahan niya, marami kaming sinampahan, parang gano'n. Ang advice sa akin, "Ba't hindi ka na lang magbayad?" Sabi niya, "Mag-aaksaya ka pa, gastos pa, uuwi ka pa." Ganyan yung ano niya. Pero sabi sa loob-loob ko, hindi nakakatulong yung advice mo kasi parang alam ko na na ano, eh, yung sa labas yung ano nga, pasalamat na lang ako na hindi ako nakinig sa kanya. Mas matimbang pa rin talaga yung instinct ko na gusto kong ilaban kahit na alam kong magdadagdag siya ng kautangan ko, alam mo yung gano'n? Kasi oo, ngayon yung talagang gusto ko talagang i-ano yung kay nanay, pinabasa ko kay nanay lahat ng documents ko, ang ano sa ni nanay, "Wala kang kaso, ano mo na." Parang ano, indication na sa'kin na ilaban ko siya, alam mo yung gano'n? Kahit na alam kung ano magiging result, sige basta ilalaban ko siya. Ta's yun nga yung nakausap ko yung lahat yung mga elder sister na sabi ni Sis Marina na, "Uy sige, uwi ka." Sabi nga kung alam mo talaga sa sarili mo na ano ka na may ilalaban ka, ilaban mo. Kasi biblically, 'di ba kapag naging witness ka sa isang incident, kailangan mong ano yun, 'di ba? Yung bang maging witness ka, mag-testimony ka kasi kapag hindi mo ginawa yun, kasalanan din yun. Kaya kasi kaya sabi ni Sis Marina, "Sige uwi ka kasi kung may ilaban mo tsaka isa pa makakasama mo yung pamilya mo." Sorry, makakasama yung pamilya mo. 'Di ba iba yung ano nga, yung 'di ba? Kaya mas lalo akong gumaan ta's lumakas ang loob ko na, "Sige uuwi ako kahit wala kaming pera, uuwi ako." Alam mo, thank God na nandun pa kami sa Pilipinas, lumabas yung result. Naging yung decision ng court, na-dismiss siya kasi ang result ng case ko, walang grounds para kasuhan ako. O kaya grabe yung pasasalamat ko sa Lord na ano, sinunod ko yung ano, kasi nga alam ko ano eh, mali sila eh. Parang alam ko sa loob ko na mimera sila kasi kapag ano, tinolerate ko sila. Kaya kumbaga parang, "Lord ikaw na bahala basta ginawa ko yung alam ko yung nararapat." Yun i-experience ko yung payo sa labas sa payo dito. Yun lang, amen. Ay ikaw gusto mo. Good morning. Good morning. First time ko po mag-share. First of all, nagpapasalamat po ako sa walang sawang pag-invite. Kay Sir Bryce saka kay Ma'am. Thank you po na talagang ini-invite niyo ako dito. And then sa siguro ang ma-add ko lang sa Oh my God. Gumenasay. I-add ko lang sa shinare ni Sir Brian. Coach Josan. Minsan kasi, based on my experience din, ang ginagawa talaga nating Diyos is ang mga sarili natin. Minsan talagang nagiging separate tayo sa Panginoon dahil akala natin kaya natin na tayo lang, na walang iba. Walang community, walang Diyos, parang gano'n. Pero pag alam natin sa sarili natin na tinanggap na natin si Lord, alam natin ang katotohanan, may conviction talaga sa loob natin na alam mo kung ano ang tama. So, sana yun ang manaig palagi sa atin, conviction ng Panginoon. Yan lang. Dalawa pa. Share ko lang. Share ko lang yung dagdag na pinatotoo ni Brother Russell. Kasi dati ako is single pa nun.
Single ako dati Dati yon, share ko lang kasi sa trabaho ko dati sa Pinas pa ako noon eh. Nagkaroon ako ng relasyon. Yung relasyon na yon, live-in sila nung girl. May anak sila, so hindi sila kasal. So, wala pa ako sa Lord noon. So, yung nagiging tama sa mata ng lahat, nagiging, yung mali, nagiging tama sa mata ng ibang tao. Ganon din ang aking mindset na okay lang yan, di pa naman sila kasal. Hanggat sa dumating yung nanay ko, yung stepmom, sabi niya sa akin, seryoso ba yung lalaki sa'yo? Tapos, bigla akong napaisip, sabi ko, anak yun, kahit hindi sila kasal, pero bakit tinutuloy ko pa rin? So, which is mali naman talaga. What if, kung sa akin, nagkapamilya ako noon, ginawa din sa akin yun, syempre masasaktan ako. So, that time na yon, ako na po yung lumayo dun sa lalaki. Yung lalaki ayaw rin makipaghiwalay. So, parang pinutol ko na, nag-resign na lang din ako para wala na talagang, wala na, hindi na matuloy. Kasi, konsensya ko rin po yon, lalo na may anak na rin po yung lalaki niya. Yun po. Yung, alam mo naman sa sarili mo na yung tama at mali. Kaya minsan, yung ginagay din tayo ng spirito na, alam niyo po yun na nating gawin yun. Na alam natin sa bandang huli na mali yung kakahinatnan at mali yung pagbabayaran din natin. Tapos, yun, isa rin yun sa binago ko na yun nga dati, okay lang yan, parang syempre single, pero salamat sa Lord kasi marami akong natutunan po dito sa ministry na to, na mas napalawak pa yung kaalaman ko po. Salamat po sa Lord. Silence. Sigted of the day ako. May basic music na. Magandang umaga po. Yung akin na yung ano lang, siyempre nakakilala na nga tayo. Yung akin lang eh, hindi naman tayo exempted talaga na, kasi ang iniisip kasi nung iba, na pag ikaw ay naging nakakilala na bilang Kristiyano, yung bang pag gumawa ka ng kasalanan, iaano mo lang sa kanya, wala na uli, gagawin mo uli. Hindi pwedeng ganun, di ba? Kaya, ang akin lang, yung pag ikaw ay naging nakakilala na, kailangan dire-diretso na. Yung ating patutunguhan, kailangan wala na yung dati nating hindi, wag mo lang iisipin na porque ikaw ay nakakilala, pag nagdasal ka uli ng wala na uli yung kung gumawa ka ba ng kasalanan. Dapat ay wag na nating balikan talaga yun. Totally na wag na nating gawin. Yun lang yung hindi na natin kailangan talaga. Iwasan na natin lahat. Kasi nasa mundo nga tayo ng nandiyan lahat eh. Yung bang akiting ka ng tropa mo dati na yung tagay lang, hindi mo okay lang yun. Sabi nga sa akin, tagay lang naman, 3 tagay lang, okay. Hindi nga eh. Yung bang tukso na para bang isipin, para bang naano ka na, oo nga para ba, pwede namang pero hindi. Kaya ako talagang yun lang ang aking na. Oh, yung ganun ba? Yun lang ang aking na kailangan pag tayo naka na, talagang iwasan na natin. Straight na tayo sa kanya. Hindi yun, sa pagpamamali yun eh. Baka wala dito sa kuano. Sa,
Ah, share ko na lang din yung sarili kong experience o pananaw sa sarili ko din. Hindi pa naman ako talaga, 'di ba? Hindi pa man ako nabaptize. Kumbaga, nag-aaral pa lang ako at hindi ko pa lubos talaga naunawaan kahit may katagalan na rin. Pero matagal kasi akong nabuhay sa labas. Hindi naman ako masama talaga na o ano naman yan, mga simple lang yung mga inom-inom, bisyo-bisyo. Tapos siyempre may karunungan tayo sa labas na yun pala ay kamangmangan sa Diyos. Yun yung may verse na gano'n, di ba? Na naniniwala ako sa science, sa teorya ng pagkatao. Na di ako naniniwala talaga. Parang nung bata pa ako, medyo naniniwala may Diyos. Hanggang lumalawak na yung karunungan mo about sa mga natutunan at nababasa mo, na wala palang Diyos. Parang gano'n, hindi ako naniniwala na may Diyos. Pero minsan, hindi naman ako gumagawa ng mali. Parang yun ang tumatak ko sa isip ko na walang Diyos talaga. Na parang ito nabuo lang 'tong mundo na 'to sa ganitong teorya at hindi talaga nawala yun, yung paniniwala ko. Tapos hanggang ito lang din nagsimula ulit dahil dito na unti-unti ng may Diyos. Parang na-bless din ako na may Diyos. Kinakalimutan ko yon na may Diyos. Parang nagbago na yung pananaw ko tapos hindi na ako kahit sa mga gawain na sa music, wala na akong mga rock na tugtog. 'Di ba parang gano'n? Na parang ito na yung gusto ko. May konti man pero unti-unti nag-iba na. Parang may changes na ba na unti-unti pero hindi pa naman ako totally na mabuti na agad. Siyempre, nagsisimula pa lang. Parang may takot na. May natakot na ako na ganito. Kahit nung bata ako, yung tatay ko, nakikita ko yan nagdadasal bago matulog. Wala, hindi ko sila sinusunod, hindi ko sila ginagaya kahit nanay tatay ko. Alam ko, nagdadasal sila araw-araw. Siguro naging ganito ako dahil din sa dasal nila para sa mga anak nila ako. Nagpapasalamat din ako dahil yun palang mga karunungan na yun ay kamangmangan dito sa atin. 'Di ba? Parang ito yung katotohanan, ito yung tama, at ito yung at ito yung makakasalba ng soul mo, yung kaluluwa mo. Sana patuloy ako. Kahit ngayong araw na 'to, parang ayoko pumunta, parang gano'n. Pero nangako ako na unahin ko 'to, eh, 'di ba, nadagdagan ako dati, nag-share. May laro ako ngayon, may basketball. Sabi ko, natatakot na ako. Alam mo, parang kung yan eh. Yan yung nagpapaalala lagi sa akin na kinakabahan ako lagi. Tingin ka lagi. Kaya sa tuwing hindi ako pumupunta, nag-aabang ako maghapon kung may mangyayaring masama o anong mangyayari. Parang natotrauma na. Pero at least, nare-remind ako. Yun lang. Oo. Bis meron na siyang Konti-konti na ba? Music, pero worship song na konti. Na yung siguro nasa Diyos na ako konti. Salamat. Hindi, totoo yun. Sabi nga, mahirap din naman yung totally ka talaga. Tagal tayo na baon dun eh. Umaangat pa lang tayo. Pakikinig natin, wag tayong tumigil sa pag-aaral kasi marami pa tayong dapat malaman, marami tayong na wisdom na kailangan na matatanggap sa ating Panginoon sa patuloy nating pagsunod at pagdalo sa mga ganitong mga gawain. Patuloy na pag-sharing kasi yung pag-sharing naman natin wala namang tama at mali dito eh kasi yun yung pinaisip sa'yo ng Lord eh, hindi natin pwedeng husgahan na ay mali yung sinabi mo kasi yung ganyan. Kasi yan yung pinaisip sa'yo ng Lord eh, hindi mo pwedeng questionin yun kasi yun yung wisdom na binigay sa atin ng Lord. Ganun lang, patuloy lang tayo. Yung pakikinig natin, diyan tayo lalakas, diyan tayo tatatag, diyan tayo bibitaw. At saka isa pa importante, yung magpapatatag sa ating pananampalataya, yung pagkakaroon natin ng ministry sa gawain.
Kasi pagka ako, nung wala tayo sa ministry, ano, nung wala ako sa ministry parang 'pag gusto mong tamarin lang, madali sa yung gawin na, "Ay hindi ako aatin kasi wala naman akong hindi naman ako kailangan dun, 'di ba? Pero pagka yung puso mo kinomit mo na magmi-ministry ka, na magse-serve ka para sa Lord talaga, yung maisip mo pa lang maggi-grave na yung puso mo na, "Hindi, kay kailangan nila ako dun, kasi ito yung ministry ko, ito yung gagawin ko, eh." Yun yung magpapatatag lalo sa atin para tumibay tayo, na hindi hindi tayo bibitaw ng basta-basta pagka nandun tayo sa ministry. Kaya lagi parang inaano sa atin, ini-encourage tayo na 'pag alam mo sa sarili mo na kaya mo mag-serve sa Lord, wag tayong wag hold back na, "Ay hindi, parang nahihiya ako, eh." Kasi binigyan tayo ng Lord ng lakas, binigyan lang tayo ng Lord ng tapang para magsabi, magsalita, gawin yung mga dapat nating gawin para sa Lord, 'di ba? Yun lang, salamat sa Lord mga kapatid. Lahat lahat ng bagay na yun nakikita ng Lord yun. Maliit man o malaki yan, basta sa harapan ng Lord, yung ginawa natin para sa Lord yan, malaking bagay yun para sa Lord. Amen. Isi-share ko lang yung verse na pinaisip uli sa akin ng Lord. Dun sa anong verse yun? Ito sa 17. Sa 17, ang pakikipag-isa sa Panginoon ay pakikipag-isa sa Kanya sa Espiritu, di ba? Yun mga kapatid. Manalangin tayo. Yes, O Lord God in heaven, maraming maraming salamat po Panginoon sa gawain na pinagkaloob mo sa araw nito, Panginoon. Maraming maraming pong salamat, Panginoon, sa ginamit mo sa makapag-share ng iyong mga salita, Panginoon, sa aming kapatid na si Brother Russell, Panginoon. Kayo na pong bahala sa bawat isa, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na natutunan namin sa wisdom na ibinigay mo sa amin sa araw na ito, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na magagamit namin sa pang-araw-araw namin pamumuhay, Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon sa bisita namin, Panginoon, na dinala mo dito sa amin, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa kanya, Panginoon, na yung mga salita mo, Panginoon, na narinig niya, Panginoon, ay manatili sa puso niya, Panginoon. Ganun din po, tinataas po namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng gawain sa Hiroshima, Panginoon, sa main, Panginoon, na gamitin mo ang aming nanay, Pastora, Panginoon, sa bahagi ng inyong mga salita. Panginoon, sa mga oras po na ito, Panginoon, patuloy kami nagpapalinis sa iyo ng aming mga puso, Panginoon, lahat ng aming mga sama ng loob sa bawat isa, sa awayan, Panginoon, na aming natutunan, Panginoon, sa araw na ito, ay bibitawan na namin, Panginoon, ang sama ng loob na iwawaksin namin ito, Panginoon. Alam po namin na, Panginoon, na nilinis mo na kami, Panginoon, na sinuot mo na sa amin yung mga baluti ng iyong mga salita. Maraming pong salamat, Panginoon. At yun din po, Panginoon, itinataas po namin, Panginoon, ang pagkain na aming pagsasaluhan, Panginoon, na magsilbing kalakasan sa bawat isa, Panginoon. At lalo tigit sa spiritual ng bawat isa, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, hanggang sa pag-uwian namin, Panginoon, ano man po ang aming gagawin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, nandiyan ang presensya mo, Panginoon, nandiyan ang iyong paggabay, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Ang ito, Panginoon, ay samot dalangin namin sa nag-isa at dakilamang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen.